Hindi ito ang papel na pinirmahan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang dokumento. Ang bawat letra sa titulo nito ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi divorce petition, hindi kasunduan ng paghihiwalay. Nakasulat dito, sa malalaki at matatapang na titik, Deed of Absolute Sale. Nanlamig ang buong katawan niya at naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Sa ilalim ng titulo, nakalagay ang pangalan niya bilang vendor at ang pangalan ng asawa niya, si Marco Sandoval, bilang vendee, at ang nakasaad na binebenta ay lahat ng ari-ariang minana niya mula sa kanyang mga magulang. Lahat. Ilang araw lang ang nakalipas, ang hangin sa kanilang mansyon sa BGC ay kasing lamig ng mamahaling marmol sa sahig. Umupo sila ni Marco sa kanilang mahabang hapagkainan para sa almusal, ngunit walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Kahit ang bagong timplang kape mula sa pinakamahal na coffee beans ay tila panis sa kanyang panlasa. 10 taon. 10 taon ng pagsasama na nauwi sa ganitong katahimikan. Althea, basag ni Marco sa katahimikan. Ang boses nito ay malumanay, puno ng isang pekeng pag-aalala na matagal na niyang nakabisado. Inilapag nito sa mesa ang isang folder. Pinag-isipan kong mabuti. Siguro, ito na ang pinakamagandang gawin para sa ating dalawa. Binuksan ni Althea ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga salitang pamilyar na sa kanya sa mga pelikula at drama. Divorce petition. Para sa kapayapaan natin. Dagdag pa ni Marco. Inabot ang kamay nito at marahang ipinatong sa ibabaw ng kamay niya. Walang away, walang gulo. Isang malinis na hiwalayan. It's time we set each other free. You deserve a fresh start. We both do. Ang lamig ng kamay ni Marco ay kabaliktaran nang sinasabi niyang pag-aalala. Ngunit pagod na si Althea. Pagod na siyang maghanap ng init sa isang relasyong matagal nang naging yelo. Tumango siya, hindi na tumingin sa mga mata ng asawa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang pamilyar na kirot na sanay na siyang itago. Saan ako pipirma? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. Itinuro ni Marco ang linya sa ibabaw ng pangalan niya. Kinuha ni Althea ang mamahaling pluma sa ibabaw ng mesa. Isang regalong ibinigay niya kay Marco para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, ang pirma na sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang buhay bilang isang Sandoval, isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Mabilis niya itong pinunasan, umaasang hindi napansin ni Marco. Ngunit napansin nito. It's for the best, Thea, sabi ni Marco. Ang boses ay malambing pa rin. Kinuha nito ang folder ng may kakaibang bilis. Ako na ang bahalang mag-file nito. Magpahinga ka na muna. At ganoon lang. Ang pagtatapos ng isang dekada ay naganap sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng almusal at ng isang tasang kape na lumamig na. Ngayon, habang nakatayo sa gitna ng kanyang walk-in closet, hawak ang dokumentong may titulong Deed of Absolute Sale. Ang alaala ng umagang yon ay bumabalik na parang isang bangungot. Ang lahat ay nagsimula kaninang umaga sa isang tawag sa telepono. Good morning, ma'am. This is Carla from BDO Private Banking. Sorry to disturb you po, but we just need to verify a recent large fund transfer request from your account. Kumunot ang noo ni Althea. Fund transfer? Wala akong pinirmahang ganoon. Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. Ma'am, it's a managerial check request po, amounting to almost the entire balance of your inheritance account. Ang supporting document po na nasubmit ay isang Deed of Absolute Sale, notarized 2 days ago, transferring ownership of your listed properties to a Mr. Marco Sandoval. Bawat salita ng babae sa telepono ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. That's impossible.
Sagot ni Althea, pilit pinapakalma ang sarili. Ang pinirmahan ko ay divorce papers. Baka may pagkakamali lang sa bangko. Pasensya na po, ma'am, pero malinaw po ang dokumento. It's a deed of sale. Kaya po kami tumawag para i-confirm kung legitimate po ba ang transaction bago namin i-release ang pondo. Pagkatapos ng tawag, tila may sariling isip ang kanyang mga paa. Mabilis siyang nagtungo sa kanilang home office, doon sa maliit na safe, kung saan niya itinago ang kopya ng divorce petition na iniwan sa kanya ni Marco. Nanginginig pa ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Naroon nga, malinaw na nakasulat, Petition for Dissolution of Marriage. Nakahinga siya ng maluwag. Sa isang segundo, ngunit ang mga salita ng tagabangko ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Deed of absolute sale. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niyang abala si Marco sa isang business trip sa Cebu. Ito na ang pagkakataon niya. Pinuntahan niya ang study table ng asawa, isang lugar na bihira niyang pakialaman. Binuksan niya ang bawat drawer, mga papeles ng kumpanya, mga resibo, mga lumang litrato. Wala. Sa ilalim ng mesa, may isang briefcase na hindi nito nadala. Binuksan niya iyon, at sa loob, sa isang mamahaling leather folder na katulad ng ibinigay nito sa kanya, naroon ang isang dokumento. Kinuha niya ito. Ang bigat ng papel ay tila mas mabigat kaysa sa normal. At nang mabasa niya ang titulo, ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Deed of absolute sale. Inilapag niya ito sa sahig, sa tabi ng hawak niyang kopya ng divorce petition, magkatabi. Magkaiba, parehong petsa, parehong notaryo, parehong pirma niya sa ibaba. Ang pirma niya na perpektong nakasulat, ang pirma na ibinigay niya ng buong tiwala. Doon niya naintindihan, hindi lang siya niloko. Pinagplanuhan ito, bawat ngiti, bawat yakap, bawat salita ng pag-aalala sa mga huling araw. Lahat ay kasama sa isang malaking pagtatanghal, isang palabas para nakawin ang lahat sa kanya. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Napaluhod siya. Ang dalawang magkaibang papel ay nakakalat sa kanyang harapan. Ang mundo niya, ang buhay na binuo niya sa loob ng 10 taon, lahat ng pinagkatiwalaan niya ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang pirma. Ilang minuto o marahil ay ilang oras na nanatiling nakaluhod si Althea sa sahig. Ang dalawang dokumento sa kanyang harapan ay tila 2 puntod. Ang isa ay para sa kanyang kasal at ang isa ay para sa kanyang kinabukasan. Ang sakit na una niyang naramdaman ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas mapanganib, galit. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit may bago ng determinasyon sa kanyang mga kilos. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi na siya iiyak. Hindi para sa isang lalaking kinuha ang lahat sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin sa kanilang malaking bahay. Ang painting sa dingding na binili nila sa kanilang honeymoon sa Paris. Ang grand piano sa sala na regalo sa kanya ni Marco noong kaarawan niya. Ang bawat mamahaling gamit, bawat sulok ng tahanan na dating nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngayon ay mga simbolo na ng isang malaking kasinungalingan. Mga props sa isang mahabang dula kung saan siya ang bida na walang kamalay-malay. Nagsikip ang kanyang kamao. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Hindi siya ang talunan sa kwentong ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya ng lubusan, ang kanyang matalik na kaibigan, si Mika. Hello, Thea. Napatawag ka. Akala ko ba nagpapahinga ka lang dyan? Masiglang bati ni Mika sa kabilang linya. Sinubukan ni Althea na magsalita, ngunit isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Thea, okay ka lang? Anong nangyari? Nagbago ang tono ni Mika, napalitan ng pag-aalala. Mika, bulong ni Althea, ang boses ay basag.
Niloko niya ako. Niloko niya ako sa lahat. At doon, ibinuhos niya ang lahat. Ang pekeng divorce papers, ang deed of absolute sale, ang tawag mula sa bangko, bawat detalye ng masakit na katotohanan. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Bago nagsalita si Mika, ang boses ay nanginginig sa galit. Walang hiya siya. Hayop siya. Tea, nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag, mabilis na sabi ni Althea. Pinipigilan ang sarili na muling maiyak. Kailangan kong lumaban. Hindi ko alam kung paano. Mika, kailangan ko ng abogado. Abogado? Narinig ni Althea ang pag-type sa background. Tia, hindi pwedeng basta-bastang abogado lang. This is big. Complicated. Kailangan mo ng pinakamagaling. Tumigil ito sandali. May alam ako. Lim and Associates, nasa Ortigas. Sila ang ahem, cleaners ng mga malalaking pamilya. Kung may gulo, sila ang tinatawagan. Magaling sila, pero mahal. Walang problema sa bayad, mariing sabi ni Althea. Ang kailangan ko ay ang pinakamahusay. I-send mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon. Makalipas ang 1 oras, nakatayo na si Althea sa lobby ng isang nagtataasang gusali sa gitna ng Ortigas Center. Ang law office ay nasa ika-14 na palapag. Habang paakyat ang elevator, ramdam niya ang bawat pagtibok ng kanyang puso. Ang opisina ng Lim and Associates ay hindi katulad ng inaasahan niya. Malamig, moderno. Ang mga dingding ay gawa sa salamin, ang sahig ay kumikinang na itim na granite, at ang mga kasangkapan ay minimalist. Napalunok siya. Biglang nanliit sa gitna ng lugar na yon. Ang lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Good afternoon, ma'am. Do you have an appointment? Tanong ng receptionist. Ang ngiti ay magalang ngunit walang emosyon. Wala, sagot ni Althea. Pero sabi ng kaibigan ko, I should mention her name, Micaela Serrano. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng receptionist. Miss Serrano, okay po. Sandali lang po, ma'am. Kinuha nito ang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi nito, pinapapasok po kayo ni Attorney Lim. Please follow me. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, ang tanging naririnig ni Althea ay ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig. Bawat pintong madaanan nila ay may nakasulat na pangalan, mga partner ng law firm. Huminto sila sa dulo, sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Dito po, ma'am. Binuksan ng assistant ang pinto para sa kanya. Pumasok si Althea sa isang malawak na opisina. Ang isang buong dingding ay salamin na nagpapakita ng nakamamanghang tanawin ng buong syudad. Isang lalaki ang nakatayo, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Nakasuot ito ng isang perpektong plantsadong itim na suit. Kahit nakatalikod, ramdam ni Althea ang aura ng kapangyarihan at kumpiyansa. Sir, narito na po si Miss Sandoval. Sabi ng assistant. Thank you. You may go. Sagot ng lalaki. Ang boses nito, pamilyar. Isang boses mula sa malayong nakaraan. Dahan-dahan itong humarap. At sa sandaling iyon, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Althea. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang mga baga. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, ang tanyag na abogado na hahawak sa kanyang kaso, ay hindi isang estranghero. Ang kanyang mga mata, na kasing lalim pa rin ng dati. Ang kanyang tindig, na mas naging matatag sa paglipas ng panahon. Ang lalaking minahal niya, ng sobra noong kolehiyo. Ang lalaking bigla na lang nawala sa buhay niya nang walang paalam. David, bulong niya. Ang pangalan ay tila dayuhan sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng mahigit 1 dekada, tumingin si David Lim sa folder na nasa mesa niya. Binasa ang pangalang nakasulat doon. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang mga mata pabalik kay Althea. Ang kanyang profesional na maskara ay bahagyang nabasag ng pagkabigla.
Althea, ikaw nga ba yan? Para kay David Lim, ang oras ay isang kalaban na matagal na niyang natutunang kontrolin. Bawat segundo sa isang courtroom, bawat minuto sa isang negosasyon, lahat ay kinakalkula. Ngunit sa pagharap niya kay Althea Reyes, hindi. Althea Sandoval, tila bumagal ang lahat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang alingawngaw mula sa nakaraang 12 taon. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay iba na. May bakas ng pagod at sakit sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya kailanman nakita noon. Ngunit nandoon pa rin ang Althea na minahal niya, ang tindig, ang paraan ng pagtingin, ang bahagyang pag-angat ng kanyang kilay kapag naguguluhan. Mabilis niyang iwinaksi ang mga alaala. Hindi ito ang oras para doon. Isa siyang abogado at siya ang kliyente. "Please have a seat," sabi ni David. Ang boses ay mas formal at malamig kaysa sa gusto niya. Iginaya niya ito sa upuan sa harap ng kanyang malaking mahogany desk at umupo siya sa kabila, lumilikha ng isang profesional na distansya sa pagitan nila. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Althea nang ilapag nito ang isang folder sa mesa. Sorry," sabi nito. "Hindi ko alam na ikaw pala." "It's a Troy Lim now," sagot ni David, isang banayad na paalala para sa kanilang dalawa. "So, Mrs. Sandoval, what seems to be the problem?" Ang paggamit niya ng apelhidong Sandoval ay tila isang sampal kay Althea. Huminga ito ng malalim at nang magsimula itong magkwento, narinig ni David ang determinasyon sa kabila ng panginginig ng boses nito. Isinalaysay nito ang lahat, ang lumalamig na pagsasama, ang almusal, ang 2 dokumento, ang tawag mula sa bangko. Habang nakikinig si David, ang isip niya bilang abogado ay gumagana na. Fraud, forgery, falsification of public documents, isang malinaw na kaso, ngunit magiging madugo. Ngunit habang binabanggit ni Althea ang pangalan ni Marco Sandoval, ibang bahagi ng kanyang pagkatao ang nagising. Ang bahaging matagal na niyang ibinaon sa limot. Naalala ni David ang isang gabi sa University Fair. Masaya silang naglalakad ni Althea, magkahawak kamay, nang biglang sumulpot si Marco. Isa itong sikat na business student, palaging napapaligiran ng mga tao. Ngumiti ito nang malapad sa kanila. "Kayo na pala?" tanong ni Marco. Ang tingin ay nasa magkahawak nilang mga kamay. "Bagay kayo." May kakaiba sa ngiti ni Marco, isang bagay na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang kislap ng inggit na mabilis din nitong itinago. He was so convincing. Pagpapatuloy ni Althea, ang boses nito ay nagpabalik kay David sa kasalukuyan. Sinabi niya na para ito sa kapayapaan naming dalawa. Isang malinis na hiwalayan. Ginamit niya ang tiwala ko laban sa akin. Tumango si David, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang taong desperado para sa yaman ay kayang gawin ang lahat. At si Marco, palagi siyang may ambisyon. Tumingin si Althea sa kanya nagtataka. "Kilala mo siya? Dito na. Ang sangandaan." Pwede niyang sabihin na oo, kaklase lang. Pwede niyang panatilihing professional ang lahat. Ngunit nang makita niya ang sakit sa mga mata ni Althea, ang parehong sakit na naramdaman niya 12 taon na ang nakalipas, alam niya ang dapat gawin. "Althea," sabi niya. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang pangalan nito nang walang formalidad. Ang paghihiwalay natin noon, hindi iyon aksidente. Kumunot ang noo ni Althea. "Anong ibig mong sabihin? Bigla ka na lang nawala." Sinabi nila na may dinaya ka daw sa exams at napaalis ka sa universidad. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni David. Iyan ang pinalabas nilang kwento. Ang totoo, may nag-frame sa akin. May naglagay ng kodigo sa bag ko. Walang naniwala sa akin noon. Ang ebidensya ay malakas. Kinailangan kong umalis para hindi na lumaki ang iskandalo.
Nawala sa akin ang scholarship ko. Nawala sa akin ang lahat. Pero, sino? Tanong ni Althea, kahit na sa kanyang mga mata. Nakikita na ni David ang unti-unting pagsibol ng isang masakit na pagkaunawa. Ilang taon kong pinag-isipan kung sino ang may galit sa akin ng ganoon, mahinang sabi ni David. At iisang tao lang ang palaging pumapasok sa isip ko. Ang taong laging nakatingin sa'yo na para bang isa kang tropeyo na kailangan niyang makuha. Ang taong nakita kong kasama mo ilang linggo lang matapos akong umalis. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Si Mako? Tumango si David. Hindi ko ito mapatunayan noon, pero ngayon, sa kwento mo, lahat ay nagtutugma. Ang paraan ng panloloko niya, ang paggamit sa tiwala ng tao, iyon din ang ginawa niya sa akin. Sinira niya ako para makuha ka niya. At ngayon, sinisira ka niya para makuha ang yaman mo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mabigat. Si Althea ay napayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa loob ng isang dekada, ay hindi lang siya niloko sa huli. Niloko siya nito mula pa sa pinakaumpisa. Ang buong pundasyon ng kanilang buhay ay itinayo sa isang kasinungalingan. Itinayo ni David ang kanyang sarili, lumakad palapit sa bintana, at tiningnan ang syudad sa ibaba. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay bumalik. Ngunit ngayon, hindi na ito walang direksyon. Mayroon na itong target. Humarap siyang muli kay Althea. Ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Ang pagiging abogado at ang personal na sakit ay nagsanib na ngayon sa isang matinding determinasyon. Hindi na ito simpleng kaso ng estafa, Althea. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. This is personal. Para sa'yo at para sa akin. Lumapit siya sa mesa, ipinatong ang kanyang mga palad dito at tumingin ng diretso sa mga mata ni Althea. Hindi lang natin babawiin ang yaman mo, sisirain natin siya. Ang mga salita ni David ay umalingaw-ngaw sa isip ni Althea habang nagmamaneho siya pauwi. Sisirain natin siya. Hindi na ito isang hiling, isa na itong pangako. Isang kasunduan na pinagtibay ng dalawang pusong sabay na sinaktan ng iisang tao. Bago siya umalis sa opisina ni David, binigyan siya nito ng malinaw na mga tagubilin. Inabutan siya nito ng isang maliit na bagay na mukhang ordinaryong USB flash drive. Ito ay hindi lang basta storage device, Thea. Paliwanag ni David, ang boses ay seryoso. May keylogger software ito. Sa sandaling isaksak mo ito sa laptop niya, ire-record nito ang lahat ng tinatype niya. Kasama ang mga password. Mayroon din itong program para kopyahin ang mga files mula sa mga specific folders na madalas niyang ginagamit. Kailangan mo lang itong iwanang nakasaksak ng ilang minuto. Hinawakan ni Althea ang USB drive. Ang lamig ng metal ay tila gumapang sa kanyang buong kamay. Paano kung mahuli niya ako? Huwag mong gagawin kung hindi ka sigurado, mariing sabi ni David. Maghintay ka ng tamang tiyempo. Kailan siya babalik mula sa Cebu? Bukas pa ng gabi, sagot ni Althea. Good. That gives you tonight. Althea, makinig ka. Ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan mo. Kung sa tingin mo ay delikado, huwag mong ituloy. Maghahanap tayo ng ibang paraan. Ngunit habang tinitingnan ni Althea ang determinasyon sa mga mata ni David, alam niyang kailangan niyang gawin ito. Ito ang unang hakbang. Kinagabihan, ang hapunan ay mas tahimik at mas malamig pa kaysa dati. Bumalik si Marco mula sa Cebu nang mas maaga kaysa sa inaasahan, na halos ikahimatay ni Althea sa gulat. Ngunit mabilis niyang itinago ang pagkataranta sa likod ng isang malungkot na maskara. Kamusta ang biyahe mo? Tanong ni Althea, habang tinutusok-tusok lang ang kanyang pagkain. Pagod, sagot ni Marco, habang nagbubuhos ng alak sa kanyang baso. Tiningnan siya nito, isang tingin na dati puno ng pagmamahal,
Pero ngayon ay puno na ng mapagkunwaring awa. Ikaw, kumain ka ba ng maayos habang wala ako? You look pale. Iniisip ko lang ang lahat. Mahinang sagot ni Althea, iniwasan ang kanyang tingin. Hindi madali, Marco. I know, sabi nito. Inabot ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Napapiksi si Althea sa isip niya sa pagdikit ng balat nito, ngunit pinilit niyang huwag itong bawiin. Pero malalampasan din natin to. Magiging maayos din ang lahat para sa'yo. Para sa akin? O para sa'yo? Sigaw ng isip ni Althea, ngunit sa labas, tumangulang siya at pilit na ngumiti. Bawat segundo na kasama niya ito ay isang pagsubok. Kailangan niyang magpanggap na siya pa rin ang mahinang Althea, ang babaeng madaling lokohin. Habang sa loob-loob niya, isang apoy ng galit ang naglalagablab. Hinintay niyang tumahimik ang buong bahay. Hinintay niyang marinig ang mahinang hilik ni Marco mula sa kanilang master's bedroom. Natutulog na siya ngayon sa guest room. Bandang 1:00 ng madaling araw, nang ang tanging maririnig na lang ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Dahan-dahan siyang bumangon. Hawak ang USB drive na parang isang sandata. Naglakad siya nang walang ingay papunta sa home office ni Marco. Bawat hakbang ay maingat. Bawat kaluskos ng sahig ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Pinihit niya ang doorknob. Bumukas ito nang walang anumang tunog. Pinagpapasalamat niya sa isip ang regular na pag-aayos ng kanilang bahay. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Nang dahan-dahan, halos hindi humihinga. Ang opisina ay madilim, maliban sa maliit na ilaw mula sa power button ng laptop ni Marco na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nasa sleep mode ito. Para kay Althea, ang maliit na ilaw na yon ay parang isang beacon sa gitna ng isang mapanganib na karagatan. Lumapit siya sa mesa. Bawat anino sa silid ay tila isang halimaw na naghihintay na dumakma sa kanya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng trackpad ng laptop. Sa isang magaan na tapik, umilaw ang screen at ang puso niya'y halos tumigil sa pagtibok. Hindi ito nakalock. Hindi man lang ito humingi ng password. Ganoon kalaki ang tiwala ni Marco na hinding-hindi niya papakialaman ang mga gamit nito. Isang hangal na pagkakamali sa panig nito. Isang biyaya para sa kanya. Mabilis niyang isinaksak ang USB drive sa isang port sa gilid ng laptop. Halos hindi niya ito maisaksak ng maayos dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang segundo, isang maliit na window ang lumitaw sa screen. Isang simpleng progress bar na nagsimulang umusad. 1%, 2%. Ang bawat porsyento ay parang isang buong buhay. Habang naghihintay, ang kanyang mga mata ay napako sa screen. Nakabukas pa ang email client ni Marco. Ang pinakahuling tiningnan nitong email ay nasa itaas. Ang subject, Project Paraiso. Ang nagpadala, isang Lorraine C. Hindi niya napigilan ang sarili. I-click niya ito. Ang bumungad sa kanya ay isang serye ng mga email na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso at nagpasikip ng kanyang dibdib. Ang unang email mula kay Lorraine. Babe, kamusta ang reaksyon ng mahal mong asawa? Umiyak ba? Ha ha ha. Can't wait for this to be over para magkasama na tayo sa paraiso natin. Miss you. Ang tawa sa email na yon ay tila umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Naramdaman ni Althea ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang reply ni Marco. As expected, she signed it without even reading. Ang tiwala. Minsan nakakamatay. Ha ha ha. Konting tiis na lang. I'll take care of the final steps. The bank will call her soon. Doon na magsisimula ang totoong gulo. But by then, it will be too late. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Nag-scroll pababa si Althea. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nakita niya ang mga detalye ng plano. Ang pangalan ng notaryo na kasabwat nila. Ang pangalan ng bangko. At ang pangalan ng babae. Lorraine Castro. Bigla niyang naalala, isang empleyado sa korte
na ipinakilala sa kanya ni Marco sa isang party noon. Isang babaeng ngumiti sa kanya ng napakatamis. Ang progress bar ay nasa 85% na. Habang binabasa niya ang huling email kung saan detalyado ang plano nilang magbakasyon sa Maldives kapag nakuha na ang lahat ng pera, isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kasiyahan na nararamdaman nila sa pananakit sa kanya. Para sa kanila, isa lang itong laro. 90 prenda. 90. Halos tapos na. Ilang segundo na lang. Bigla, may narinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng opisina. Nanigas si Althea sa kanyang kinauupuan. Pinakiramdaman niya ang paligid. Baka guni-guni niya lang. Ngunit narinig niya itong muli. Isang pag-uga ng sahig. Mga yapak. Dahan-dahan. Papalapit. Si Marco gising ito. Ang puso ni Althea ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang progress bar ay nasa 99%. Ang mga yapak ay papalapit ng papalapit. Nakita niya ang anino nito sa ilalim ng siwang ng pinto. Huminto ang mga yapak. Sa labas mismo ng pinto ng opisina. Click! Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay parang putok ng baril sa tahimik na opisina. Kasabay nito, isang maliit na pop-up window ang lumitaw sa screen. File transfer complete. Walang isang segundong pag-aalinlangan, hinila ni Althea ang USB drive mula sa port. Sa parehong iglap, bumukas ang pinto. Mabilis niyang itinago ang maliit na metal na bagay sa kanyang palad at ipinasok ito sa ilalim ng kanyang damit pantulog. Itinago sa pagitan ng kanyang dibdib kung saan ramdam niya ang lamig nito at ang mabilis na kabog ng kanyang puso. Ang liwanag mula sa pasilyo ay bumuhos sa madilim na silid at ang silweta ni Marco ay tumambad sa may pintuan. Althea, anong ginagawa mo rito? Naniga si Althea, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Itinaas niya ang kanyang ulo, sinisikap na magmukhang inosente at nalulungkot. Marco, nagising ako. Hindi ako makatulog. Itinuro niya ang isang bookshelf sa gilid. Hinahanap ko lang yung lumang photo album natin. Yung kuha sa Batangas. Tiningnan siya ni Marco ng may pagdududa. Ang mga mata nito ay naniningkit. Naglakad ito papasok. Ang tingin ay lumipat mula kay Althea patungo sa naka-on na laptop sa mesa. Nakita ni Althea ang bahagyang pagbabago sa mukha nito. Isang kislap ng pagkataranta bago ito muling napalitan ng isang kalmadong ekspresyon. Gabi na, Thea, sabi nito. Ang boses ay mas mahinahon na. Lumapit ito at isinara ang laptop nang hindi na tinitingnan ng screen. Bumalik ka na sa kwarto mo. Magpahinga ka na. Tumango si Althea. Hindi na nagsalita pa. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong tumakbo, ngunit pinilit niya ang kanyang mga paa na maglakad ng dahan-dahan na para bang wala siyang tinatagong anumang sikreto. Habang nilalampasan niya si Marco, ramdam niya ang mga mata nito na nakatitig sa kanyang likuran. Nang makabalik siya sa guest room at maisara ang pinto, sumandal siya rito at hinayaang bumagsak ang hangin mula sa kanyang mga baga. Nanginginig siya mula ulo hanggang paa. Inilabas niya ang USB drive sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang maliit na bagay na yon ay kumikinang. Ito na ang kanyang bala. Hindi na siya pwedeng manatili pa sa bahay na yon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe para kay David. Nakuha ko na. Kailangan nating magkita. Ngayon na. Ang sagot ay dumating kaagad. Saan? Nag-isip si Althea ng isang lugar na bukas at hindi sila paghihinalaan. 24/7 coffee shop sa may Jupiter St. 30 Minutes. Nagpalit siya ng damit sa dilim. Kinuha ang kanyang purse at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Tumingin siya sa pinto ng master's bedroom. Sarado ito. Walang ingay. Tahimik siyang bumaba ng hagdan at lumabas ng bahay.
Dala-dala ang ebidensya na sisira sa lalaking natutulog ng mahimbing sa itaas. Pagdating ni Althea sa coffee shop, naroon na si David sa isang sulok. May isang tasa ng itim na kape sa kanyang harapan. Ang hitsura ni Althea ay magulo. Ang kanyang buhok ay hindi pa nasusuklay at may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. "Okay ka lang?" Ang unang tanong ni David, puno ng pag-aalala. Umiling si Althea at umupo sa tapat niya. Walang salitang inilabas niya ang USB drive mula sa kanyang bag at nanginginig na iniabot ito kay David. "Nandyan lahat," bulong niya. "Ang mga email nila, ang plano, ang pangalan ng babae, Lorraine Castro." Kinuha ni David ang USB. Ang kanyang kamay ay matatag habang isinasaksak niya ito sa kanyang sariling laptop. Habang binubuksan niya ang mga files, tahimik lang na nakatingin si Althea sa kanyang tasa ng tsa na hindi niya magawang inumin. Nakikita ni Althea ang pagbabago sa ekspresyon ni David habang binabasa nito ang mga email. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang kanyang mga kamao ay nagsikip sa gilid ng laptop. Isang mahinang mura ang kumawala sa kanyang mga labi. Walang hiya sila. Pagkatapos ng ilang minuto, isinara ni David ang laptop at tumingin kay Althea. Ang galit sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang bagay na mas malalim, isang matinding awa at proteksyon. "Pinagdaanan mo ang impyerno ngayong gabi, Thea," sabi nito. Ang boses ay malumanay. Sa mga salitang iyon, ang pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang emosyon ay biglang gumuho. Ang takot na kanyang naramdaman, ang sakit ng katotohanan, ang bigat ng lahat, bumuhos ito. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata at isang hikbi ang kumawala sa kanya. "David." Bago pa niya mapigilan ang sarili, tumulo na ang kanyang mga luha. Sa isang iglap, inabot ni David ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at mahigpit na hinawakan ito. "Nandito ako," sabi nito. "Hindi ka nag-iisa dito." Ang init ng kanyang kamay ay isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Althea. Isang tunay na koneksyon, isang tunay na pag-aalala. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at nagtama ang kanilang mga paningin. Sa sandaling iyon, nawala ang coffee shop, nawala ang mga papeles, nawala si Marco. Ang natira lang ay silang dalawa, dalawang taong pinag-ugnay ng nakaraan at ng isang kasalukuyang laban. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumiit. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang niya ay ang susunod na nangyari. Ang kanyang mga labi ay sumayad sa mga labi ni David. Ito ay isang halik na hindi pinlano. Isang halik na ipinanganak mula sa pasasalamat, sa kaginhawaan, at sa isang damdaming matagal nang nakatago. Ito ay panandalian, malambot, at puno ng mga hindi masabing salita. Pareho silang biglang umurong, kapwa nagulat sa kanilang ginawa. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang napuno ng isang kakaibang tensyon. Ang relasyon nila bilang abogado at kliyente ay nabahiran na ngayon ng isang bagay na mas personal, mas komplikado. Tinitigan siya ni David. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. "Althea," sabi niya. Ang boses ay bahagyang paos. "This is complicated." Kinabukasan, naramdaman ni Marco Sandoval na mayroong mali. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa kanyang personal banker. "Sir Marco, good morning. Tumatawag lang po ako para i-inform kayo na mayroong precautionary hold na inilagay sa Sandoval Reyes joint accounts ninyo." Napatigil si Marco sa pag-inom ng kanyang kape. "Anong precautionary hold? Sino ang nag-utos niyan?" "Request po from a third party, sir. Isang law firm. Standard procedure po kapag may potential dispute over assets." "Anong law firm?" tanong ni Marco. Ang boses ay nagsisimula ng tumigas. "Lehman Associates po, sir." Nang marinig ang pangalan,
Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Marco. David Lim, ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa nakaraan. Imposible. Nagkataon lang ba ito? Okay, I'll handle it, sabi niya. Pilit pinapanatili ang kalmadong tono bago ibagsak ang tawag. Ang pag-aalala niya ay lumala nang mapansin niya ang kilos ni Althea. Ang asawa niya ay hindi na ang babaeng nagmumukmok sa isang sulok. May bago sa kanyang mga mata, isang tahimik na determinasyon, isang apoy na hindi niya pa nakikita dati. Ang kahinaan ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Alam niyang kailangan niyang makausap si Lorraine. Ano? Paanong nalaman niya? Halos pasigaw na tanong ni Lorraine sa kabilang linya ng cellphone habang si Marco ay nakakulong sa loob ng kanyang kotse sa parking lot ng kanyang opisina. Hindi ko alam, sagot ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Pero sigurado ako, may alam na siya. At kumuha siya ng abogado. At hindi lang basta abogado Lorraine, si David Lim. Narinig ni Marco ang matalas na paghinga ni Lorraine. Si Lim? Yung ex niya noong college? Oo. At alam nating dalawa na hindi yan magandang balita. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Anong gagawin natin, Marco, di mo? Tanong ni Lorraine. Ang boses ay nanginginig na sa takot. Kapag nalaman nila ang ginawa natin sa mga dokumento, tapos tayo. Huminahon ka, maring sabi ni Marco. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip. Sa mundo ng negosyo, natutunan niyang ang pinakamahusay na depensa ay isang malakas na opensa. Kailangan nilang unahan si Althea. Kailangan nilang sirain ito bago pa man ito makapagsalita. Makinig ka sa akin, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malamig at kalkulado. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, ipapakita natin sa kanya kung paano maglaro ang mga profesional. Hindi natin siya hahayaang maging biktima sa kwentong ito. Gagawin natin siyang kontrabida. Anong ibig mong sabihin? Sino ang pinakamalapit na lalaki sa kanya ngayon? Bukod sa abogado niya? Tanong ni Marco. Hindi ko alam. Ang driver niya? Si Mang Tonyo? Isang masamang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Perfect. Isang matandang driver, mas madaling paniwalaan ng publiko. Isang bored na mayaman na asawa na naghahanap ng katuwaan sa mga taong hindi niya kalevel. Marco, hindi ko maintindihan. Gagawa tayo ng kwento, Lorraine. Paliwanag ni Marco, ang bawat salita ay puno ng kamandag. Isang kwento ng isang asawang hindi makontento, isang babaeng gahaman. Gagamitin natin ang sarili niyang yaman laban sa kanya. Ipapakita natin sa mundo na siya ang nagplano ng lahat, na nakikipagrelasyon siya sa iba, at gusto niyang makuha ang lahat ng pinaghirapan ko para sa kanila ng lalaki niya. Katahimikan. Pero, paano? Tanong ni Lorraine. May kilala akong blogger, sabi ni Marco. Isang taong kayang gumawa ng kahit anong kwento kapalit ng tamang halaga. Maghahanap tayo ng mga lumang litrato, i-edit natin, kung kailangan. Gagawa tayo ng mga pekeng text messages. Sisirain natin ang reputasyon niya nang sa gayon. Kahit ano pa ang sabihin niya tungkol sa mga dokumento, walang sino man ang maniniwala sa kanya. Ang makikita lang ng lahat ay isang desperada at sinungaling na asawa. Nag-aalangan si Lorraine. Hindi ba masyadong delikado yan? Mas delikado kung mauunahan niya tayo, giit ni Marco. Ito lang ang paraan. O gusto mo bang pareho tayong makulong? Magtiwala ka sa akin. Sa pagtatapos nito, si Althea Reyes ang luluhod sa atin. Magmamakaawang patawarin natin siya. Ilang oras ang lumipas. Sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling bar sa BGC, inabutan ni Marco ang isang makapal na brown envelope sa isang lalaking may makintab na buhok at mapanuring mga mata. Nandyan na ang down payment, sabi ni Marco. At nandyan na rin ang mga litrato at ang kwentong gusto kong palabasin. Gusto ko bukas ng umaga.
Trending na yan. Kinuha ng blogger ang envelope, binuksan ito at tiningnan ang laman. Ngumiti ito. Consider it done, Mr. Sandoval. Habang pinapanood ni Marco ang blogger na umalis, uminom siya mula sa kanyang baso ng whiskey. Naramdaman niya ang pagbalik ng kanyang kumpiyansa. Si Althea ay matalino, pero emosyonal, madaling sirain. At kapag nasira na siya sa mata ng publiko, tapos na ang laban. Umupo siya pabalik. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting nabubuo sa kanyang mukha habang iniisip niya ang magiging reaksyon ni Althea. Kinaumagahan, gumising si Althea sa tunog ng walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bedside table. Mga text messages, mga missed calls, mga notifikasyon mula sa social media. Nagtataka. Kinuha niya ang cellphone. Ang unang bumungad sa kanya ay isang mensahe mula kay Mika. Thea, huwag kang magbubukas ng internet. Tawagan mo ako. Ngayon na. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang daliri ay napindot na ang isang notifikasyon mula sa isang sikat na news app at ang bumungad sa kanya ay isang headline na sumira sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Nakatitig sa kanya ang isang malaking litrato niya, kuha sa isang charity event noong nakaraang taon. Sa tabi nito, may isang mas maliit na litrato ng kanilang matandang driver, si Mang Tonyo, na nagbubukas ng pinto ng kotse para sa kanya. Ngunit ang anggulo ng kuha ay ginawang tila may ibang kahulugan ito. At ang headline sa ibabaw, mayaman na ginang, nakipagrelasyon sa driver, Marcos Sandoval, biktima ng planadong pagkakanulo para makuha ang ari-arian. Ang bawat salita sa headline ay parang bubog na tumutusok sa mga mata ni Althea. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Nag-scroll siya pababa at ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa mga nakita niya. Nandoon ang mga litratong edited. Isang kuha niya na tumatawa habang kausap si Mang Tonyo, pinalabas na tila isang malanding pagngiti. Isang kuha kung saan inaabutan niya ito ng bayad, pinalabas na tila isang lihim na pag-abot ng sobre. At ang pinakamasakit sa lahat, mga pekeng text messages, mga mensaheng puno ng kalaswaan, at mga planong hindi niya kailanman inisip, ipinangalan sa kanya at sa kanilang driver. At ang mga komento, libo-libong komento. Grabe di makontento sa gwapo at yaman ni Sir Marco. Kaya pala hihiwalayan, may kapalit na palang matanda. Kadiri. Hashtag Justice for Marco Sandoval. Gold digger na, cheater pa. Some women have no shame. Kawawa naman si Kuya Driver, ginamit lang. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig. Ang mundo niya ay umikot. Ang kasinungalingan ay napakabilis kumalat. Parang isang mabangis na apoy. Siya ang sentro ng apoy na yon at nararamdaman niya ang unti-unting pagkasunog ng kanyang pagkatao. Ilang minuto siyang nakatulala, nakatingin sa kawalan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Ito pala ang plano ni Marco. Hindi lang siya ninakawan, kundi hinubaran din siya ng dignidad sa harap ng buong mundo. Ang kanyang cellphone ay muling nagring. Isang tawag mula sa isang tita niya. Sinagot niya ito, umaasang makakarinig ng simpatiya. Althea, ano itong nababalitaan ko sa internet? Totoo ba? Anong kahihiyan ang dinala mo sa pamilya natin? Hindi na niya hinintay ang iba pang sasabihin. Pinatay niya ang tawag. Isa-isang pumasok ang mga mensahe mula sa mga kaibigan niya. Sa alta sosyedad, ang iba'y nagtatanong. Ang iba'y direktang nanghuhusga. Ang iba'y nagpapadala ng link ng balita na para bang hindi pa niya nababasa. Bawat mensahe ay isang patunay na nag-iisa na siya. Ang mundong dati niyang ginagalawan ay mabilis na tumatalikod sa kanya. Ikinulong ni Althea ang kanyang sarili sa apartment na pansamantala niyang tinutuluyan. Isang lugar na inayos ni David para sa kanyang kaligtasan. Hindi siya kumain,
Hindi siya uminom. Nakaupo lang siya sa sahig sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang mga salita mula sa internet ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Kahihiyan, kadiri, sinungaling, naniwala na siya sa kanila. Baka ito ang parusa niya sa pagiging masyadong mapagtiwala, sa pagiging bulag. Ang boses ni Marco ay tila bumubulong sa kanyang tainga. Kita mo? Walang maniniwala sa'yo. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang tawagan si Marco at sabihing, panalo ka na. Akin na ang kahihiyan. Sa'yo na ang pera. Itigil mo lang ito. Kinagabihan, may malakas na katok sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin. Althea, alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Ang boses ni David. Nagpatuloy ang pagkatok. Mas malakas, mas mapilit. Althea, please. Huwag mong gawin to sa sarili mo. Bubuksan mo to o sisirain ko to. Sa wakas, sa huling lakas na natitira sa kanya, tumayo siya at pinihit ang seradura. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si David. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nang makita siya nito, ang kanyang magulong buhok, ang kanyang maputlang mukha, ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata, ang pag-aalala sa mukha ni David ay napalitan ng galit. Ngunit ang galit na iyon ay hindi para sa kanya. Para iyon kay Marco. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magbabasa ng mga yan. Mahinang sabi ni David. Paano ko hindi babasahin? Sagot ni Althea. Ang boses ay tuyo at walang emosyon. Buong mundo, yan ang pinag-uusapan. Ako, ang kabit, ang sinungaling, ang manggagamit. Pumasok si David sa loob at isinara ang pinto. Hinawakan niya si Althea sa magkabilang balikat. Pilit na pinapatingin sa kanya. Hindi yan totoo at alam mo yan. Pero yan ang pinaniniwalaan nila. Sigaw ni Althea, ang unang emosyon na lumabas sa kanya sa buong araw. Ano pa ang laban ko, David? Sirang-sira na ako. Wala nang natira. Nanalo na siya. Hindi pa, maring sabi ni David. Hinigpitan niya ang hawak sa mga balikat nito. Thea, makinig ka sa akin. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang sumuko ka. Gusto niyang isipin mo na talo ka na. Gusto niyang masira ka. Tumingin si David ng diretso sa kanyang mga mata. Ang intensidad sa tingin nito ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. They want you to break. Are you going to give them what they want? Or are you going to show them who Althea Reyes really is? Ang mga salitang yon ay tumama kay Althea. Who Althea Reyes really is? Sino nga ba siya? Ang babaeng umiiyak sa isang sulok? O ang babaeng naglakas loob na pumasok sa opisina ng kanyang asawa sa gitna ng gabi para kuhanin ang katotohanan? Dahan-dahan, ang apoy na akala niya'y namatay na ay muling nagsimulang mag-alab sa loob niya. Ang mga luha niya ay natuyo. Ang panginginig ng kanyang katawan ay huminto. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na matigas, isang bagay na malamig. Tumingin siya pabalik kay David. Hindi! Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit puno ng isang bagong kapangyarihan. Hindi ko ibibigay sa kanya ang gusto niya. Kinaumagahan, ibang Althea ang humarap kay David sa opisina nito. Wala na ang babaeng may magulong buhok at takot sa mga mata. Ang babaeng nakaupo sa harapan niya ngayon ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay may magaang na kolorete na nagtatago sa anumang bakas ng kalungkutan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating sakit ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Naglapag si David ng isang folder sa mesa. Pinag-aaralan na ng team ko ang mga articles, defamation, libel. Pwede natin silang kasuhan, pero aabutin ito ng panahon. Hindi! Putol ni Althea sa kanya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit matatag. Hindi na tayo dadaan sa ganyang proseso, David. Masyadong mabagal.
Habang naghihintay tayo sa korte, patuloy niya akong sisirain. Tumingin siya kay David. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagyelo. Gusto kong marinig ng lahat ang katotohanan. Hindi mula sa mga abogado, hindi mula sa mga reporter, mula mismo sa bibig niya. Kumunot ang noo ni David. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Althea. Tatawagan ko siya. Sasabihin kong suko na ako. Sasabihin kong pagod na ako sa gulo at gusto ko nang ayusin ang lahat ng tahimik. Aayain ko siyang magkita sa opisina niya para pirmahan ang anumang dokumento na gusto niya. Napatayo si David. Althea, hindi. Masyadong delikado. Iyan ay pagpasok sa lungga ng leon. Alam ko, sagot ni Althea. Hindi natinag. Pero hindi niya alam na ang lungga na yon ay magiging isang bitag. Itinaas niya ang kanyang tingin kay David. Habang kinakausap ko siya, gusto kong naka-livestream ang lahat. Natahimik si David. Tinitigan niya si Althea. Sinusubukan kung nagbibiro lang ito. Pero wala siyang nakitang kahit anong bahid ng pagbibiro sa mukha nito. Seryoso ito. Isang livestream? Ulit ni David, hindi makapaniwala. Thea, ang daming pwedeng maging mali dyan. Paano kung may metal detector sa opisina niya? Paano kung hanapan kanila ng gamit? Paano kung hindi siya umamin? Kaya kailangan natin ng perpektong plano. Giit ni Althea. Ang kamera dapat nakatago sa isang bagay na hindi kapansin-pansin. Isang botones sa damit ko. Isang hikaw. Ikaw ang bahala dyan. At para sa pag-amin niya, magtiwala ka sa akin. 10 taon ko siyang asawa. Alam ko ang mga kahinaan niya. Alam ko kung paano pindutin ang mga tamang buton. Naglakad-lakad si David sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Ang plano ay mapangahas, magulo. Isang malaking sugal. Ngunit habang tinitingnan niya ang determinasyon ni Althea, nakita niya ang luhika sa likod nito. Sa isang digmaan ng opinyon ng publiko, ang pinakamalakas na sandata ay ang hindi maikakailang katotohanan. Ang ego ni Marco, ang pinakamalaki niyang kahinaan. Pagpapatuloy ni Althea na para bang nababasa niya ang isip ni David. Kapag nakita niya akong sumusuko sa harapan niya, magiging kampante siya, magiging mayabang, at kapag mayabang ang isang tao, nagiging pabaya siya sa kanyang mga sinasabi. Huminto si David sa paglalakad at sumandal sa kanyang mesa, nakatingin kay Althea. At si Lorraine, paano kung wala siya roon? Sisiguraduhin kong nandoon siya, sabi ni Althea. Sasabihin ko kay Marco na gusto kong personal na mag-sorry sa babaeng ipinalit niya sa akin. It will stroke both of their egos. Hindi nila papalampasin ang pagkakataong makita akong ganap na talunan. Isang dahan-dahang paghanga ang nabuo sa loob ni David para sa babaeng nasa harapan niya. Ito na ang Althea na una niyang minahal. Matalino, matapang, at hindi sumusuko sa laban. Ang sakit na pinagdaanan nito ay hindi siya sinira. Bagkus, hinulma siya nito para maging isang sandatang mas matalas pa kaysa sa anumang batas. Tumango si David. Okay, sabi niya, gagawin natin ang plano mo. Ang sumunod na oras ay ginugol nila sa pagdedetalye ng bawat hakbang. Kung paano itatago ang kamera, kung anong platform ang gagamitin para sa livestream. Isang pribadong link na ipapakalat lang sa mga tamang tao at media outlets ilang minuto bago magsimula ang lahat. Kung paano nila gagabayan ang usapan para makuha ang pag-amin. Sa huli, kinuha ni Althea ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Tumingin siya kay David, isang huling sulyap ng pag-aalangan, na sinuklian naman ni David ng isang matatag na tango ng suporta. Nagdial siya ng numero ni Marco. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot ito. Ano? Malamig na tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Althea at ipinataw sa kanyang boses ang isang tunog ng pagkatalo at pagod. Marco, ako to. Alam ko. Anong kailangan mo? Tama na.
Sabi ni Althea, ang boses ay nanginginig ng sadya. Pagod na ako. Ayoko nang lumaban. Panalo ka na. Narinig niya ang isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Anong sinasabi mo? Gusto ko lang matapos na to. Pagpapatuloy ni Althea habang nakatingin sa mga mata ni David. Pupunta ako sa opisina mo. Bukas, pipirmahan ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Basta itigil mo na ang mga paninira sa akin. Please. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Naririnig ni Althea ang halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na tunog ng pagpipigil ng isang tawa ng tagumpay sa kabilang linya. Sa wakas, nagsalita si Marco, ang boses ay puno ng huwad na pakikiramay, na halos ikaduwal ni Althea. Iyan ang pinakamatalinong desisyon na ginawa mo, Thea. Sige, bukas ng hapon, 2:00, sa opisina ko. Bago ibaba ni Althea ang tawag, idinagdag niya ang huling pain. Pwede bang nandoon din si Lorraine? Bakit? Tanong ni Marco, may bahid ng pagdududa. Gusto ko lang makita kung para kanino mo sinira ang lahat at para humingi na rin ng tawad sa kanya. Sabi ni Althea, ang bawat salita ay lasang-lason sa kanyang bibig. Narinig niya ang isang mahinang tawa mula kay Marco, isang tawa na puno ng pagmamataas at tagumpay. Oo naman, sabi nito. She'll be here. Magsasama kami para hintayin ka. Salamat, Marco, sabi ni Althea, bago pinatay ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Tumingin siya kay David. Ang unang bahagi ng plano ay tapos na. Nahulog ang isda sa pain. Ngayon, kailangan na lang nilang siguraduhin na ang pain na yon ay may nakakabit na matalas na kawil. Ang gabi bago ang nakatakdang paghaharap ay ang pinakamahaba sa buhay ni David. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ngunit ang mga dokumento sa kanyang harapan ay hindi niya mabasa. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip ang mukha ni Althea, ang determinasyon, ang tapang, at ang nakatagong takot na nakita niya sa mga mata nito. Tama ba ang ginawa niyang pagsang-ayon sa mapanganib na planong ito? Bilang abogado niya, ang tungkulin niya ay protektahan siya. Ngunit ang planong ito ay naglalagay sa kanya sa gitna mismo ng panganib. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho papunta sa kondominium kung saan pansamantalang nanunuluyan si Althea. Kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang makita ito kahit sa huling pagkakataon bago ang malaking laban. Kumatok siya sa pinto at pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ito. Si Althea ay nakasuot lang ng simpleng puting t-shirt at pajama pants. Mukha siyang pagod. Ngunit nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. David, sabi nito, anong ginagawa mo rito? I just wanted to check on you, sagot ni David, at para i-review ang plano for the last time. Pinapasok siya ni Althea. Ang apartment ay maliit at simple, malayo sa mansyon na dati niyang tinitirhan. May 2 tasa ng kape sa maliit na mesa, tila hindi rin ito makatulog. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi masabi, ng mga taon na nawala, at ng isang koneksyon na muling nabuhay sa gitna ng kaguluhan. Natatakot ka ba? Tanong ni David. Tumingin si Althea sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. Oo, aminado niya. Pero mas nangingibabaw yung galit at yung kagustuhan kong matapos na to. Sa sarili kong mga termino, ibinalik niya ang tingin kay David. Ikaw? Natatakot ka ba? Para sa akin? Hindi nagsinungaling si David. Sobra, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Thea, kapag pumasok ka sa opisina na yun bukas, mag-isa ka lang. Nasa labas lang kami.
nagmo-monitor. Pero sa loob, ikaw lang. Si Marco, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin kapag naramdaman niyang nakukulong na siya. Magtitiwala ako sa'yo, sabi ni Althea. Magtitiwala ako na hindi mo hahayaang may mangyaring masama sa akin. Ang tiwalang yon sa kanyang mga mata ay mas mabigat dalhin kaysa sa anumang kaso na hinawakan ni David sa buong buhay niya. Nag-usap sila ng matagal. Hindi lang tungkol sa plano, kundi tungkol sa nakalipas na 12 taon. Ang mga pangarap na hindi natupad. Ang mga landas na tinahak nila. Sa bawat kwento, mas lalong lumilinaw kay David na ang damdamin niya para kay Althea ay hindi kailanman nawala. Nagtago lang ito, naghihintay. Alam mo, sabi ni Althea, tinitingnan ng kanyang tasa ng kape. Pagkatapos ng nangyari sa atin noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ulit ako magtitiwala ng buo. Pero dumating si Marco at napakagaling niyang magpanggap. Unti-unti, sinira niya ang pader na itinayo ko. At nang makuha niya ang tiwala ko, sinira niya rin ako. Hindi kanya sinira, Thea, sabi ni David. Inabot ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Pinatatag ka niya. Hinawakan ni Althea ang kamay ni David. Ang init na dumaloy sa pagitan nila ay pamilyar at nakakapanatag. Salamat, David. Sa lahat. Alam nilang pareho na may nabubuong damdamin sa pagitan nila. Isang bagay na mas malalim pa sa relasyon ng abogado at kliyente. Ngunit pareho rin nilang alam na hindi pa ito ang tamang panahon. Mayroon pa silang isang malaking halimaw na kailangang talunin. Magpahinga ka na, sabi ni David. Dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Tumayo na siya para umalis. Kailangan mo ng lakas para bukas. Sinamahan siya ni Althea sa may pinto. Bago niya ito buksan, humarap siyang muli kay David. Mag-iingat ka, sabi nito. Ikaw ang mag-iingat, sagot ni David. Nang akmang aalis na si David, ang kanyang cellphone ay biglang umilaw. Isang mensahe. Binuksan niya ito at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Isang litrato. Ang litrato ay kuha mula sa isang CCTV sa lobby ng condominium. Malinaw na kuha si David na papalabas ng elevator ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam na alam ni David kung kanino ito galing. Ang nakasulat, siguraduhin mong mag-isa ka lang bukas. Kung hindi, baka may mangyaring masama sa abogado mo. Napatingin siya kay Althea na nagtatakang nakatingin sa biglang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang plano nila, na akala nila'y isang lihim, ay nasa bingit na ng pagkabigo. Nagmamasid si Marco at ngayon, hawak nito ang buhay niya bilang isang alaslaban kay Althea. Ang takot ay isang bagay na naging pamilyar na kay Althea sa mga nakalipas na araw. Ngunit ang takot na naramdaman niya nang ipakita sa kanya ni David, ang mensahe ni Marco ay iba. Hindi na ito para sa kanyang sarili, para na ito sa kaligtasan ni David. Kailangan nating itigil to, sabi ni Althea. Ang boses ay nanginginig. David, hindi ko kaya. Hindi ko kayang may mangyari sa'yo dahil sa akin. Hinawakan ni David ang kanyang mga kamay. Ang mga ito'y nanlalamig. Thea, makinig ka. Ito mismo ang gusto niya. Ang takutin ka. Ang paatrasin ka. Kung aatras tayo ngayon, panalo na siya habang buhay. Pero, walang pero. Putol ni David, ang kanyang mga mata ay matatag. Mas mag-iingat tayo. Pero tuloy ang plano. Ikaw ang magdedesisyon. Susundin ko kung ano man ang gusto mo. Pero tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon mo. Tinitigan ni Althea si David. Sa likod ng katatagan nito, nakita niya ang pag-aalala. Ngunit nakita niya rin ang tiwala. Ang tiwala na kaya niya itong gawin. Huminga siya ng malalim,
Hinugot ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang kalooban. Tuloy ang plano, sabi niya. Kinabukasan, ang bawat segundo ay tila isang oras. Sa isang van na nakapark sa kabilang kalye mula sa opisina ni Marco, si David at ang kanyang technical team ay abala sa pag-setup ng mga monitor. Si Althea naman, sa kanyang apartment ay isinusuot na ang kanyang sandata. Isang simpleng itim na bestida na may isang botones sa may dibdib na hindi ordinaryo. Ito ay isang high-definition, wide-angle microcamera. 2:00 ng hapon. Huminto ang kotse ni Althea sa harap ng nagtataasang gusali ng Sandoval Corp. Habang naglalakad siya papasok sa lobby, ramdam niya ang titig ng mga tao, ang mga bulungan. Ngunit hindi niya ito inintindi. Itinuon niya ang kanyang mga mata. Sa unahan, ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang reyna na papasok sa isang digmaan, hindi ng isang talunang asawa. "Nandito na siya, sir," sabi ng sekretarya ni Marco sa intercom. "Papasukin mo siya," sagot ni Marco. Isang ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Pagpasok ni Althea sa opisina, bumungad sa kanya ang eksenang inaasahan niya. Nakaupo si Marco sa kanyang malaking upuan sa likod ng mesa, parang isang hari sa kanyang trono. Sa tabi nito, nakatayo si Lorraine. Ang mga braso ay magkasalikop. Ang mukha ay puno ng pagmamataas. "Althea," bati ni Marco, tumatayo. "Mabuti naman at dumating ka. Ipinaghanda ka namin ng kape." "Hindi na kailangan," sagot ni Althea. Ang boses ay kalmado. "Nandito ako para tapusin na to." "Magaling," sabi ni Marco. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa mesa. "Pirmahan mo na lang to. Isang kasunduan na isinasalin mo na sa akin ang lahat. At bilang kapalit, ititigil ko na ang lahat ng kaso at issue sa media." Lumapit si Althea sa mesa, ngunit hindi niya tiningnan ang mga papel. Sa halip, tiningnan niya si Lorraine. "Hello, Lorraine." "Oh, sa wakas, nagkita rin tayo ng maayos." Tinaasan siya ng kilay ni Lorraine. "May kailangan ka?" "Wala naman," sabi ni Althea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto ko lang makita kung ano ang itsura ng isang babaeng kayang sirain ang isang pamilya para sa pera. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo." Babala ni Lorraine. Bakit? Natatakot ka ba sa katotohanan?" Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumaas. "Dito na ang simula. Ang katotohanan na ikaw at ang lalaking to, sabay turo kay Marco, ay dalawang magnanakaw na nagbalat kayong mga anghel?" "Tumigil ka, Althea," sigaw ni Marco. "Pumunta ka rito para sumuko, hindi para mag-eskandalo." "Sumuko?" Tumawa si Althea, isang tawang walang bahid ng saya. Marco, talaga bang akala mo ganun ako katanga? Akala mo ba hindi ko nalaman ang ginawa ninyo?" "Wala kaming ginagawa," depensa ni Lorraine. "Talaga?" sabi ni Althea. Dahan-dahang naglakad palapit sa mesa. "Kahit ang pagpapalit ninyo ng deed of sale sa divorce petition na pinapirmahan ninyo sa akin sa almusal, kasama yon sa wala?" Ang mukha ni Marco at Lorraine ay biglang namutla. Sa van si David at ang kanyang team ay nakatutok sa screen. "Got it," sabi ng tech guy. Malinaw na malinaw ang pag-amin. "I-send ko na ang link." "Gawin mo na," utos ni David. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa monitor, sa mukha ni Althea. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sabi ni Marco. Sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. "Gawa-gawa mo lang yan dahil natatalo ka na." "Kung gawa-gawa ko lang, bakit ka namumutla?" tanong ni Althea. Lumapit pa siya. "At ang kampanya ninyo sa media? Ang paggamit ninyo kay Mang Tonyo, isang matandang lalaki na walang ginawa kundi magserbisyo sa atin. Gawa-gawa ko lang din ba yon?" "Ginawa namin yon dahil yon ang totoo," sigaw ni Lorraine, hindi na makapagpigil.
Isa kang malanding babae na hindi makontento. Salamat sa pagkumpirma, sabi ni Althea. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Doon napagtanto ni Marco na may mali. Anong sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Althea, itinaas ang kanyang tingin at tumingin ng diretso sa butones sa kanyang dibdib, na para bang kinakausap niya ang libu-libong taong nanonood na ngayon sa kanila. Salamat sa pag-amin ninyo sa krimen na ginawa ninyo sa harap ng buong Pilipinas. Tiningnan ni Marco ang butones. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkatanto. Oo, Marco, sabi ni Althea habang ang cellphone ni Marco at Lorraine ay nagsisimulang mag-vibrate nang walang tigil mula sa mga mensahe at tawag. Naka-livestream kayo. Nagpanik si Lorraine. Patayin mo yan. Sinugod ni Marco si Althea. Sinusubukang takpan ang kamera. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, bumukas ang pinto. Isang malakas na pagbukas. Bumungad sa kanila ang dalawang unipormadong pulis kasama si David Lim na nakatayo sa likuran nila. Ang muka ay seryoso at matatag. Marco Sandoval, Lorraine Castro, sabi ng isang pulis. Inaaresto namin kayo para sa kasong falsification, fraud at cyber libel. Napatigil si Marco at Lorraine. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong pagkagulat at pagkatalo. Tumingin sila mula sa mga pulis, kay David, at sa huli, kay Althea. Si Althea ay nakatayo pa rin ng tuwid, walang bakas ng takot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, ang lalaking sumira sa kanya. Tapos na ang laro, Marco, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Checkmate! Ang mga sandaling sumunod sa pagpasok ng mga pulis ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay David. Ang sigawan ni Lorraine habang pinupusasan, ang di makapaniwalang tingin sa mukha ni Marco na tila sa isang iglap ay tumanda ng 10 taon. Ang pagdating ng mga security personnel ng gusali na sinundan ng mga reporter na tila mga buwitreng nakaamoy ng dugo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, iisa lang ang pinagtutuunan ng pansin ni David. Si Althea. Nakatayo lang ito sa isang tabi. Tahimik na pinapanood ang pagguho ng mundo ni Marco. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nakita ni David ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang maliit na panginginig sa mga kamay nito. Ang adrenaline ng laban ay nawawala na. At ang bigat ng lahat ng nangyari ay nagsisimula nang bumagsak sa kanya. Mabilis na lumapit si David. Okay ka lang? Tanong niya. Sapat lang para marinig nito. Tumango lang si Althea, hindi makapagsalita. Ilabas na natin siya rito? Sabi ni David sa isa sa kanyang mga junior associate. Gumawa sila ng isang harang sa paligid ni Althea. Ginamit ni David ang kanyang sariling katawan bilang panangga laban sa mga kamera at mikropono na itinatapat sa mukha nito. Mrs. Sandoval, anong masasabi niyo? Totoo bang plinano lahat ito ng asawa niyo? Attorney Lim, personal ba ang kasong ito para sa inyo? Hindi sila sumagot. Nagpatuloy lang sila sa paglakad hanggang sa makarating sila sa elevator at, sa wakas, sa basement parking kung saan naghihintay ang kotse ni David. Nang makasakay sila at maisara ang mga pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang paghinga lang nilang dalawa ang maririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mahinang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang hikbi. Napatingin si David kay Althea. Ang babaeng naging parang isang general sa gitna ng digmaan kanina ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Isa-isang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, hindi rin ito luha ng saya. Ito ay mga luha ng paglaya. Ang lahat ng sakit, galit at takot na kinimkim niya sa mga nakalipas na linggo ay bumuhos na ngayon sa kaligtasan ng loob ng kotse,
sa tabi ng nag-iisang taong nakaintindi sa lahat ng pinagdaanan niya. Hindi nagsalita si David. Hinayaan lang niya itong umiyak. Inabot niya ang isang box ng tissue mula sa compartment at inilapag ito sa kandungan nito. Sa mga sandaling yon, hindi siya ang abogado nito. Isa lang siyang kaibigan, isang taong naroroon. Nang sa wakas ay humupa na ang kanyang pag-iyak, pinunasan niya ang kanyang mukha. "Sorry," sabi niya. Ang boses ay paos. "Huwag kang mag-sorry," sagot ni David. Pinaandar na ang kotse. "You earned those tears." Habang binabaybay nila ang daan palayo sa gusali na naging saksi sa pagbagsak at muling pagbangon niya, ang cellphone sa ni Althea ay nagsimulang mag-ring. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan niya itong sinagot. "Hello? Althea? Hija?" Ang boses ng tita niya. Ang parehong tiyahin na tumawag sa kanya para sawayin siya tungkol sa kahihiyan. Ngunit ngayon, ang boses nito ay nanginginig at puno ng pagsisisi. "Tita, Hija, I'm so sorry. Napanood namin. Napanood ng buong pamilya ang lahat. Napakawalang hiyain niya. Pinaniwalaan namin siya. Patawarin mo kami, Althea. Patawarin mo kami." Isang panibagong luha ang pumatak sa mata ni Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong maliit na ngiti. Ang unang hakbang sa paghilom ng mga sugat na iniwan ng pagtataksil ay nagsimula na. "It's okay, tita," sabi niya. "It's okay." Pagkababa ng tawag, napatingin siya kay David na nakikinig lang sa buong pag-uusap. Isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Ang livestream video ay naging viral sa loob lamang ng isang oras. Ang hashtag na #Justice for Marco Sandoval ay mabilis na napalitan ng Althea Tells the Truth at #Sandoval Scam. Ang opinyon ng publiko, na minsan ay naging sandata laban sa kanya, ay siya na ngayong kanyang kalasag. Ang pagbagsak ni Marco Sandoval ay naging mabilis at brutal. Ang kanyang mga business partner ay mabilis na lumayo. Ang board of directors ng kanyang kumpanya ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng tagumpay, ay naging kasing kahulugan na ngayon ng panloloko. Ngunit para kay Althea, habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse ni David, hindi na yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng pagiging malaya. "Saan mo gustong pumunta?" tanong ni David. Binasag ang kanyang pag-iisip. Nag-isip si Althea. Pwede siyang umuwi sa kanyang apartment. Pwede siyang pumunta sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit may isang lugar siyang gustong puntahan. "Sa tabing dagat," sabi niya. "Kahit saan, basta may dagat." Ngumiti si David. Iniba niya ang direksyon ng sasakyan at nagsimulang magmaneho patimog, patungo sa isang lugar kung saan mahuhugasan ng alat ng hangin ang mga huling bakas ng kanyang mapait na nakaraan. Makalipas ang 6 na buwan, ang ingay ng eskandalo ay matagal nang humupa. Si Marco Sandoval at Lorraine Castro ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso laban sa kanila. Ang balita tungkol sa kanilang sentensya ay lumabas sa mga pahayagan. Ngunit para kay Althea, ito ay isa na lamang malayong ugong mula sa isang buhay na tinalikuran na niya. Ang mansyon sa BGC ay naibenta na. Ang karamihan sa mga alahas at mamahaling gamit na minsan niyang pinahalagahan ay naislelong na. Ang perang nakuha mula rito, kasama ang malaking bahagi ng kanyang namana, ay inilagay niya sa isang pundasyon na kanyang itinatag, ang Bagong Simula Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng legal at psychological na tulong sa mga kababaihang biktima ng panloloko at pang-aabuso. Kaninang umaga, nasa launching event siya ng pundasyon. Sa harap ng maraming tao at ng media, nagsalita si Althea, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Ang pagtataksil ay parang isang apoy. Sabi niya, ang boses ay matatag at malinaw. Kaya nitong sunugin ang lahat ng pinahahalagahan mo
hanggang sa maging abo. Ngunit ang natutunan ko, sa abo nagmumula ang pinakamatabang lupa. Isang lugar kung saan pwede kang magtanim muli, hindi ng kung ano ang nawala, kundi ng kung ano ang gusto mong maging. Ngayon, nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang bagong apartment. Isang mas maliit, ngunit mas maaliwalas na lugar sa Makati, na may tanawin ng luntiang parke sa ibaba. Ang hangin ay sariwa, ang pakiramdam ay magaan. May hawak siyang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga huling alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang wedding ring niya at ang mamahaling pluma na ginamit niya sa pagpirma sa 2 dokumento. Lumakad siya papunta sa basurahan at walang pag-aalinlangang itinapon ang mga ito. Isang simbolikong pagtatapos. Isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. "Bukas yan," sabi niya. Pumasok si David. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Ang suit na dati niyang laging suot ay napalitan na ng isang simpleng polo shirt at maong. Hindi na siya ang abogado. Siya na lang si David. "Nakita kita sa TV kanina," sabi ni David. Iniabot sa kanya ang isang tasa. "You were amazing." "Salamat," sagot ni Althea. Tinanggap ang kape. Ang amoy nito ay nagpaalala sa kanya ng gabi sa coffee shop kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, wala nang tensyon, wala nang takot, kapayapaan na lang. Sumandal sila pareho sa railings ng balkonahe, tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. "Nakuha ko na pala yung final verdict nila," sabi ni David. 20 years, maximum sentence. Tumango si Althea. Wala siyang naramdamang saya o galit. Sana matuto sila. Hindi na nila pinag-usapan pa si Marco. Ang kabanatang yon ay sarado na. "Naglinis ako ng mga gamit kanina," sabi ni Althea. "Nakita ko yung mga luma nating pictures doong college, yung kuha sa University Fair." Ngumiti si David. "Naalala ko yon. Ang bata pa natin noon, akala natin alam na natin ang lahat." "Akala natin," pagsang-ayon ni Althea. Tumingin siya kay David. Kung hindi nangyari ang lahat ng nangyari, sa tingin mo, ano kaya tayo ngayon?" Nag-isip si David ng malalim. "Siguro, masaya tayo. Siguro hindi natin malalaman. Ang mahalaga, kung ano tayo ngayon. At kung ano sila ngayon ay 2 taong sinubok ng panahon, sinakta ng iisang tao, ngunit muling nagtagpo at tinulungan ng isa't isa na maghilom. Ang relasyon nila ay hindi pa malinaw. Wala pang mga pangako, wala pang mga label. Ngunit meron silang isang bagay na mas matibay, isang pagkakaibigang binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Isang pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita. Tinapos nila ang kanilang kape sa katahimikan, habang ang mga ilaw ng syudad ay isa-isang nagsisindi sa ibaba. "So," basag ni David sa katahimikan, isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. "What's next for Althea Reyes?" Tumingin si Althea sa malawak na kalangitan, sa mga bituing nagsisimula ng sumilip. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang hinaharap ay hindi isang madilim at nakakatakot na lugar. Ito ay isang blankong canvas, naghihintay na mapinturahan ng mga bagong kulay. Ngumiti siya, isang ngiti na totoo, mula sa puso, at puno ng walang hanggang pag-asa. "Anything I want." At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at bagong simula ni Althea. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang kanyang kwento, sa pakikiramdam sa kanyang bawat pighati, at sa pakikipagdiwang sa kanyang tagumpay. Ang pagsulat sa paglalakbay ni Althea ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa amin. At ang inyong mainit na suporta ang nagsilbing inspirasyon sa bawat salitang aming isinulat. Nais naming iwan sa inyo ang isang mensahe na ang bawat pagtataksil, gaano man kasakit,
ay hindi ang katapusan. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating tunay na lakas, ang kakayahang pulutin ang mga basag na piraso ng ating pagkatao at buuin itong muli, mas matatag, mas matalino, at mas buo. At sa huli, na ang pag-ibig sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon ay may kakayahang maghilom at magbigay ng pag-asa. Ngayon, nais naming marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak sa inyong puso sa kwentong ito? Anong aral ang inyong baon-baon? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwentong muling kakatok sa inyong mga puso. Kwentong Puso TV.